Cancer, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito yung blessings ninyo bago matapos ang 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services. Hanggang September lang yan. Ayan, September 2025. So if you're interested, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video. At comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Paalala lang, reading na to ay general reading. So maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Okay, Cancer, let's see ano yung blessings before the year ends. Ano yung blessings? Oh, wow! You have the Star. Ang ganda. You have the Death card. Ooh, that major transformation. And then the Three of Wands. Wow. Para kang magka-quantum leap dito, Cancer. So, quantum leaping is like a major change na parang hindi mo akalain na biglang, para ka nag-jump, no? Kumbaga, di ba, sa hagdanan, paakyat yan. May mga levels. So, ang ginawa mo, para ka nag-shortcut. Ang laki ng inangat mo, ganon. Ganon yung energy na to. The Star is about your hopes, your dreams. Tinan mo, nakafocus yung mata mo dyan sa goal mo. 'Di ba? Alam mo kung ano yung gusto mong ma-achieve. At kapag nakafocus ka kasi, parang laser focus, yung hindi ka na didistract ng kahit na ano sa paligid mo, ang bilis mong ma-accomplish yung mga dapat mong gawin eh. So, I think before the year ends, ano man yung goal mo sa buhay mo. Let's say, gusto mong magkaroon ng sasakyan, bahay, or even relationship, no? Bahala kayo kung ano yung goal nyo sa buhay nyo. But, kung na doon yung focus mo, yung attention mo, talagang makukuha mo yun eh. Kasi, parang alam mo yung mga kabayo kapag nangangarera, 'di ba? Meron silang blinders. So, yung blinders na yon para hindi sila ma-distract, nilalagay sa mata nila. Para diretso lang ang tingin. Oh, yun nakikita ko sa inyo. Diretso lang ang tingin. Tingnan nyo to, itong Death card na to. May kalsada. Diretso ang tingin mo sa direksyon na gusto mong tahakin. And I think that direction is for growth. The Three of Wands is about exploration, expansion, growth. And may mga tools dito. So, I think itong tools na to ay yung mga knowledge mo, yung skill set mo. So, yung iba sa inyo, talagang kung ano yung nire-require, ano yung kailangan para achieve mo yung goal na yon, gagawin mo talaga. So, kung kailangan mo mag-aral, mag-research, ang tawag nito, yung, not just research but, kumbaga, ano yung requirement nun? Parang, halimbawa, magluluto ka ng kare-kare. Siyempre, gusto mo masarap yung kare-kare. So, kung ano yung ingredients, bibilihin mo. Yung tamang ingredients, tamang sukat ng mga ingredients, at yung tools na gagamitin mo para maluto yun. 'Di ba? Ipa-follow mo rin yung instruction sa pagluluto ng kare-kare. And eventually, makukuha mo yung napakasarap na kare-kare na nagsisimbolo ng goals mo, ng pangarap mo. Yan. That's what I'm seeing for you. Yan yung blessing nyo. What is the Star? Ang nakikita ko ritong Star is like all eyes on you. Pwedeng ikaw ay into social media, nasa entertainment ka, or may mga taong nanonood sa'yo. So, content creator, you're going to be a star. And maraming mag-i-improve sa buhay mo. Like, transformation. Ace of Wands, very passionate ang energy mo. The more passionate you are, the more blessings ang ma-achieve mo. Wow. Tingnan mo, may egg. May itlog. So, ang egg, it symbolizes birth, new beginnings, new opportunities. Saan tong new opportunities na to? In what area of life? 8th house sa business. Other people's money. So, maaring ikaw ay mag-invest. 8th house is transformation house rin for you. Oh my J. Three of Pentacles. This is expansion, exploration. Meron ding collaboration. You will be working with others.
may mga makaka-collab ka. Kung content creator ka, may mga brands na magre-reach out sa'yo para i-promote mo yung products nila, or people will be working with you for a project. Yung iba rito is pwede ring meron kayo ipaparenovate na property. Eight of Swords. You are breaking free, finally. Kasi nasa blessing tayo ngayon no? Kung ano man yung mga iniisip mo, ino-overthink mo sa buhay mo, nare-realize mo na yun yung nagpapabagal ng progress mo. Kaya it's time to expand. It's time to learn more. Diba? Kaya tayo nakakapag-expand kasi nagdadagdag tayo ng kaalaman natin. And dahil doon, makakaalis ka sa sitwasyon na ayaw mo. Kasi na-improve mo na yung sarili mo at hindi ka na nag-a-align dun sa energy na yon. You need to go somewhere else na kung saan dun ka mas magiging masaya. Dun mo mas magagamit yung abilities mo, yung talino mo, yung talento mo. 'Di ba? Let's see, Cancer. Harmony. Kaayusan. Balance sa buhay mo. Whatever you are working on, naaayos mo or na-manage mo yung oras mo, panahon mo sa mga bagay na importante sa'yo. Meron ding person sa buhay mo na nag-guide sa'yo, tumutulong sa'yo, nagpapasaya sa'yo. At yun ay blessing sa'yo because they are there for you. Kapag meron kang may problema ka or you're feeling down, someone is there to cheer you up. Someone will try to make you do something against your will. Ooh, mag-ingat sa ganito ha. Mag-ingat sa ganyan. Yung mga pinipilit ka na gawin mo to kahit ayaw mo. Dapat syempre, gusto mo yung ginagawa mo. Something important such as a new job or a raise. O merong importanteng marireceive ka. Pwedeng ito ay bagong work, bagong career, or increase ng sweldo, or pagdami ng ng clients mo, customers mo. A meeting with a stranger could be important. So, meron kang importanteng makikilala, no? Itong person na to ay maaring magbibigay ng opportunity sa'yo, or mag-share ng knowledge niya na kung saan magkakaroon ka ng realization and awakening. Oo. You will be taken care of in difficult times. Napakaganda nitong energy na syempre normal na yan na merong problema, challenges, nakakaharapin tayo kasi yan yung tumutulong sa atin para mas mapaunlad natin yung sarili natin, mas mapatatag natin. But someone is going to take care of you. I feel like there's a person sa buhay mo, can be kahit anong connection mo sa kanya, friend, family, lover, whatever. This person is going to take care of you in difficult times. Heartache over what you no longer have. Maaring may mga rin, pwedeng meron ka mga pagsisisi sa mga, or regrets sa mga bagay na hindi mo inaksyonan before. Na parang inisip mo, sayang, sana pala ginawa ko yon. But you know what? Isipin mo na lang na kaya wala yun sa'yo is because hindi talaga yun para sa'yo. Focus on what you have right now. Yes, your passion. Light up your life by honoring your deepest desires. So, ito ang importante. Alam mo kung ano yung gusto mo. Yung deepest desires mo. And dito yung superficial na, gusto ko to. Ano to, yung soul level, no? Like, your purpose. What you are passionate about. And of course, syempre kailangan din alagaan natin ang ating mga sarili. Self-care is a necessity, not a luxury. That is true. You deserve love. You deserve na ibigay mo yung pagmamahal na yan, pag-aalaga sa sarili mo. Kasi minsan hinahanap natin yan sa iba. Kaya naman natin ibigay sa sarili natin, 'di ba? Bakit hanapin mo pa sa iba? Kung wala naman. Okay, choose to follow the path of forgiveness and raise your vibration. Yes. So, itong forgiveness na to, hindi lang to para sa ibang tao, but also para sa sarili mo. Pinapatawad mo yung sarili mo sa mga naging mistakes mo, sa mga bad decisions mo in the past, and it's time to move on and focus on your goals.
Ano pa yung pwede mong improve sa sarili mo moving forward. Universal laws and truths are being revealed. Use this energy to create your reality. Yes, this is about your realization na, okay, kailangan ko nang may baguhin sa direction na tinatahak ko. Marami kang realization sa buhay mo. You're going to use yung energy na yan para ma-create mo talaga, magawa mo yung realidad na gusto mo ngayong present moment. 'Di ba? Ayun. So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. See you again.